Isang matalas na kirot ang gumuhit sa nanunuyot na balat ni Donna Benedita. Kasunod niyon ay ang lamig ng natapong tubig na gumapang sa kanyang kamay at bumasa sa laylayan ng kanyang duster. Napaigtad siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat. "Oh my God, Ma! I'm so sorry!" Ang tinig ni Carolina ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Nakatayo ito sa kanyang harapan. Hawak ang isang basong walang laman. Ang nangiti sa mga labi nito ay hindi kailanman umaabot sa mga mata. Laging may malamig na kalkulasyon sa likod ng mga iyon. "Hindi ko po sinasadya. Nanginginig po yata ang kamay ninyo ngayon." Dagdag pa nito, ang bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa puso ni Benedita. Hindi na siya sumagot. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kamay sa kanyang duster. Ano pa nga ba ang sasabihin niya? Sa mga nakalipas na buwan, ang bawat araw sa mansyon na ito ay naging isang ehersisyo ng pagtitiis. Ang bawat sulok ng malaking bahay na dati puno ng masasayang alaala, ngayon ay parang isang malamig na hawla. "Heto na po pala ang gamot ninyo," sabi ni Carolina. Inilapag sa maliit na mesa sa kanyang tabi ang isang tray na may 3 tableta at isang panibagong baso ng tubig. "Inumin niyo na po para lumakas kayo. Ayaw ni Fabio na napapabayaan kayo." Ang pangalan ng kanyang anak. Parang may kung anong pumiga sa dibdib ni Benedita. Si Fabio, ang kaisa-isa niyang anak. Ang dahilan kung bakit siya nagtitiis sa lahat ng ito. "Nasaan ka, Fabio, anak ko? Nakikita mo ba ang nangyayari sa akin?" Pinagmasdan niya ang mga tableta. Isang puti, isang dilaw, at isang kulay rosas. Dati, siya ang nag-aasikaso sa lahat. Ngayon, maging ang gamot na iniinom niya ay kailangang dumaan sa mga kamay ni Carolina. "Inumin niyo na po," ulit ni Carolina. May diin na sa boses. Walang nagawa si Benedita, kundi ang kunin ang mga gamot. Isinubo niya ang mga iyon at uminom ng tubig. Habang nakatitig sa kanya ang manugang na parang isang bantay sa bilangguan. Nang masigurong nainom na niya ang lahat, ngumiti si Carolina. Isang matamis, ngunit walang kaluluwang ngiti. "Good. Magpahinga na po kayo, Ma." At tumalikod na ito. Ang suot na mamahaling bestida ay marahang humahampas sa sahig na gawa sa marmol. Naiwan si Benedita sa kanyang silya, nakatingin sa kawalan, ramdam ang unti-unting pagbigat ng kanyang talukap. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagring ng cellphone ni Carolina mula sa sala. Hindi niya gustong makinig, ngunit ang boses nito ay sadyang malakas at malinaw. "Hello, babe. Yes, I'm on my way? Oo, kasama ko si Sir Tony mamaya. It's a very important dinner." Narinig ni Benedita ang pamilyar na boses mula sa kabilang linya, boses ng kanyang anak. "Kumusta si Mama?" tanong ni Fabio. "She's okay," sagot ni Carolina. "Medyo makakalimutin lang lately, pero she's fine. Uminom na siya ng gamot niya. Don't worry about her." Pakisabi na lang na babawi ako sa kanya. Sobrang busy lang talaga sa company. This deal is very important. Isang kasinungalingan. Ang bawat salita ni Carolina ay isang matamis na lason na unti-unting inilalayo sa kanya ang kanyang anak. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin kay Fabio ang totoo. Ngunit sino ang paniniwalaan nito? Ang matanda at makakalimutin niyang ina? O ang maganda, matalino, at nagdadalang taong asawa nito? Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay sa mismong lugar kung saan natapunan ng tubig kanina. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama, hindi siya makatulog. Ang mga gamot ay nagdudulot ng antok, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Maya-maya, narinig niya muli ang boses ni Carolina, galing sa kabilang silid. Mas mahina, ngunit sapat na para marinig niya. Tila may kausap ito sa telepono. "Oo, girl, malapit na. Konting tiis na lang." Isang saglit na katahimikan. "Ano ka ba?" "Siyempre, sigurado na to."
Narinig niyang sabi ni Carolina, may halong pagmamalaki at katuwaan sa boses. This baby is my golden ticket. Kapag lumabas na to, akin na ang lahat ng pinaghirapan ng matandang yon. Napahigpit ang kapit ni Benedita sa kumot. Nanlamig ang buo niyang katawan na para bang binuhusan siya ng isang baldeng yelo. Ang mga salitang yon, golden ticket. Umalingaw-ngaw ang mga iyon sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka. Ngayon, nauunawaan na niya. Ang pagmamahal na ipinapakita ni Carolina kay Fabio, ang pag-aalaga nito sa kanyang pagbubuntis. Lahat ay isang malaking pagkukunwari. Isang masalimuot na plano para makuha ang yaman ng pamilya Lacerda. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata nang marinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ang lumukob sa hangin. Alam niyang si Carolina iyon. Naramdaman niya ang presensya nito malapit sa kanyang kama. Anong ginagawa niya rito? Hindi siya gumalaw. Nagkunwari siyang tulog na tulog, kahit na ang kanyang puso ay kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. Narinig niya ang isang mahinang kaluskos sa kanyang bedside table. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng takip ng bote ng kanyang gamot. Isang halos hindi marinig na lagitik. Tapos isa pa. Naglakas loob siyang imulat ng bahagya ang kanyang mga mata, sapat lang para makasilip sa ilalim ng kanyang mga pilikmata. Sa dilim ng silid, naaninag niya ang anino ni Carolina. Nakatayo ito roon, nakatalikod sa kanya. At sa kanyang harapan, kitang-kita niya. Hawak ni Carolina ang bote ng gamot. Maingat nitong kinuha ang ilang tableta mula sa loob at inilagay sa palad. Pagkatapos, may kinuha itong maliliit na bagay mula sa bulsa ng kanyang roba at ipinalit sa mga tabletang tinanggal niya. Ibinalik nito ang takip, inalog ng bahagya ang bote, at maingat na inilapag pabalik sa mesa. Saka ito dahan-dahang lumabas ng silid. Isinara ang pinto ng walang anumang ingay. Naiwan si Benedita sa kadiliman. Gising na gising. Ang kaninang antok ay ganap na naglaho. Napalitan ng isang malinaw at nakakakilabot na katotohanan. Nanginginig siya, hindi dahil sa lamig, kundi sa purong takot. Ang mga tabletang dapat sana ay magpapagaling sa kanya, ay ang siya palang dahan-dahang pumapatay sa kanya. Kinaumagahan, pumasok si Carolina sa silid ni Benedita na may daladalang ngiti na para bang isa siyang anghel ng umaga. Good morning, Ma! Oras na po para sa gamot ninyo. Inilapag nito ang tray sa bedside table. Naroon na naman ang 3 tableta. Ang puti, ang dilaw, at ang kulay rosas na kamatayan. Naramdaman ni Benedita ang panlalamig ng kanyang mga kamay, ngunit pinilit niyang ipakita ang isang kalmadong mukha. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama. Salamat anak, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Kinuha niya ang mga gamot. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay niya kay Carolina na matiyagang nagmamasid. Sa isang iglap, habang itinatapat niya ang mga tableta sa kanyang bibig at inaabot ang baso ng tubig, mabilis niyang ikinuyom ang mga yon sa kanyang palad. Uminom siya ng tubig na parang nilunok na niya ang mga gamot. Isang matagumpay na pagkukunwari. Very good, Ma, sabi ni Carolina. Kontento na. Magpahinga lang po kayo dyan. Nang makalabas na ito ng silid, dali-daling tumayo si Benedita. Dala ang mga tableta sa kanyang nakasarang palad. Pumasok siya sa banyo. Tumingin muna siya sa kaliwat kanan bago isinara at nilock ang pinto. Doon, sa malamig na sahig ng banyo, inilapag niya ang mga tableta. Walang pag-aalinlangan, tinapakan niya ang mga iyon gamit ang kanyang tsinelas, dinurog hanggang sa maging pulbos. Ang bawat pagdurog ay isang sigaw ng paglaban na hindi niya mailabas sa kanyang bibig. Pagkatapos, binuksan niya ang gripo, hinayaang tangay ng tubig ang mga bakas ng lason at pinindot ang flush ng inidoro. Habang pinagmamasdan niya ang pag-ikot ng tubig,
Isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi siya magpapatalo. Lalaban siya. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Benedita ang kanyang plano. Hindi na niya iniinom ang mga gamot na ibinibigay ni Carolina. Ngunit sa halip na ipakita ang paglakas, ipinakita niya ang higit na panghihina. Kapag si Carolina ay nasa paligid, lalo niyang pinababagal ang kanyang mga kilos. Nagkukunwari siyang nahihirapang huminga. Nagpapanggap siyang lito at wala sa sarili. At epektibo ang kanyang pag-arte. Nakita ni Benedita ang halos hindi mapigilang nangiti sa labi ng manugang sa tuwing nakikita siyang naghihirap. Para kay Carolina, ang kanyang plano ay tumatakbo ng perpekto. Ang matanda ay unti-unti nang nagiging isang gulay, isang pabigat, na malapit nang mawala. Ngunit ang totoo, sa bawat araw na lumilipas, nawala ang lason sa kanyang sistema. Unti-unting nanunumbalik ang lakas ni Benedita. Ang ulap sa kanyang isipan ay dahan-dahang nawawala. Ang kanyang mga pandama ay nagiging mas matalas. Nagsimula siyang magmasid. Nagsimula siyang makinig. Isang gabi, hindi siya dalawin ng antok. Tumayo siya at dahan-dahang sumilip sa bintana ng kanyang silid na nakatanaw sa malawak na hardin ng mansyon. Ang buwan ay maliwanag at sa liwanag nito may naaninag siyang 2 anino sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Ang isa ay pamilyar. Ang tindig, ang buhok, ang kilos. Si Carolina iyon. Ngunit ang isa pa ay isang lalaki. Matangkad at malaki ang katawan. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit may kung anong kaba siyang naramdaman. Nakita niya ang pag-abot ni Carolina ng isang makapal na sobre sa lalaki. May ilang sandali silang nag-usap, mga mahihinang bulungan na hindi kayang abutin ng kanyang pandinig. Pagkatapos, mabilis na tumalikod ang lalaki at naglaho sa kadiliman. Naiwan si Carolina, tumingala sa bintana ng kanyang silid. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. O baka guni-guni lang niya iyon. Ngunit sapat na yon para mabilis siyang umatras mula sa bintana. Ang puso niya'y malakas na kumakabog. Sino ang lalaking yon? At ano ang laman ng sobrang ibinigay ni Carolina? Kinabukasan, tumawag si Fabio. Nang marinig ni Benedita ang pag-ring ng telepono, dali-dali siyang lumabas ng silid. Naabutan niyang hawak na ni Carolina ang telepono. "Hi, babe!" Malamig na sabi nito sa kausap. "Yes, she's here." Medyo mahina lang siya ngayon. Iniabot nito ang telepono kay Benedita, ngunit nanatili itong nakatayo sa tabi niya, nakabantay. "Fabio, anak," sabi ni Benedita. Pinipigil ang panginginig ng boses. "Ma, kumusta po kayo?" tanong ni Fabio. Baka sa boses nito ang pagod at pag-aalala. Sabi ni Carolina, medyo masama raw po ang pakiramdam ninyo. Gusto niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang isigaw na niloloko lang siya ni Carolina, na may nakita siyang kahina-hinalang lalaki sa hardin. "Anak, kailangan mong umuwi." Halos pabulong niyang sabi. "May importante akong sasabihin sa'yo." "Ma, ano po yun? Sabihin niyo na po sa telepono," sagot ni Fabio. "Alam niyo namang hindi ako basta-basta makaalis dito sa trabaho. Hindi pwede sa telepono. Importante ito, anak. Pakiusap." Bago pa man siya makapagsalita muli, biglang kinuha ni Carolina ang telepono mula sa kanyang kamay. "Babe, huwag mo nang alalahanin si Mama. Nagiging emosyonal lang siya lately," sabi ni Carolina. Ang boses ay puno ng pekeng pag-unawa. "It's part of her condition. Ako na ang bahala sa kanya. Just focus on your work, okay? Para sa future natin at ng baby natin." Narinig ni Benedita ang pagbuntong hininga ni Fabio sa kabilang linya at pagkatapos ay ang mga salitang dumurog sa kanyang puso. "Okay, sige. I trust you, babe. Pakibantayan na lang si Mama." At ibinaba na ang telepono. Tumayo si Benedita, nanginginig sa galit at kabiguan. Tinitigan niya si Carolina na ngayon ay may mapanuyang nanangiti sa mga labi.
"Sima, walang maniniwala sa inyo," sabi nito. "Ang boses ay isang malamig na bulong, kaya huwag niyo yun ang subukan pa." Nang gabing iyon, habang nakahiga at iniisip ang lahat ng nangyari, bigla niyang naalala ang luma niyang cellphone. Bago siya magkasakit, bago siya kontrolin ni Carolina, meron siyang lumang keypad na telepono na ginagamit niya para lang sa mga emergency. Naalala niya kung saan niya itinago yon. Sa ilalim ng mga luma niyang damit, sa pinakailalim na drawer ng kanyang aparador. Dahan-dahan siyang bumangon. Walang ingay na binuksan niya ang drawer. At naroon nga, kinuha niya ang telepono. Binuksan niya ito. Nagdasal siya na sana'y may natitira pa itong baterya. At sa kanyang kagalakan, bumukas ito. Isang bar ng baterya. Sapat na. Hawak ang maliit na telepono sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang pagbabalik ng pag-asa. Hindi pa ito ang katapusan. Kung hindi siya papakinggan ni Fabio, gagawa siya ng paraan para maipakita rito ang katotohanan. Gagamitin niya ito para itala ang bawat kasamaan ni Carolina. Kailangan niya lang ng isang pagkakataon, isang pagkakamali mula sa kanyang manugang. At alam niya, sa kasakiman nito, hindi magtatagal ay magkakamali ito. Ilang araw ng paghihintay at pagmamasid, ilang araw ng pagkukunwari at pagtitiis. At sa wakas, dumating din ang pagkakataon ni Benedita. Hapon noon, alam niyang may kamiting si Fabio at gabing-gabi na itong makakauwi. Si Carolina naman ay madalas na magkulong sa library para magbasa tungkol sa pagiging ina. Ngunit alam ni Benedita na iyon lang ang palusot nito para sa mahahabang pakikipag-usap sa telepono. Dala ang luma niyang cellphone, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa sala. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinatago ang telepono sa ilalim ng isang unan sa sofa, sa lugar kung saan alam niyang paboritong umupo ni Carolina. Maingat niyang pinindot ang record button. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang silya sa may bintana. Kinuha ang isang libro at nagkunwaring nagbabasa. Ang puso niya ay parang kabayong nagkakarera. Ito na. "Pakiusap, Panginoon. Tulungan niyo po ako." Hindi nagtagal, pumasok si Carolina sa sala, hawak ang sarili nitong cellphone. Umupo ito sa sofa, eksakto sa lugar kung saan nakatago ang recorder. Nagdial ito. "Hello?" sabi ni Carolina. Ang boses nito ay iba, mas malambing, mas mapaglaro. Hindi ito ang boses na ginagamit niya kapag kausap si Fabio. "Kumusta ang pinakamamahal ko?" Isang saglit na katahimikan habang nakikinig ito sa kabilang linya. "Relax ka lang dyan." Tumawa ito ng mahina. "Everything is going according to plan." Ang tanga-tangang si Fabio, naniniwalang naniniwala sa akin. Napahigpit ang hawak ni Benedita sa libro. Bawat salita ay isang patunay. "Oo, sigurado na to." Pagpapatuloy ni Carolina. "Hindi anak ni Fabio to. Alam mo yan. Anak natin to. At itong batang ito ang magbibigay sa atin ng lahat. Kapag nakuha na natin ang mana, lalayas na tayo dito. Tayong dalawa lang. At ang baby natin. Konting tiis na lang." Narinig ni Benedita ang lahat. Ang bawat makamandag na salita. Ang bawat pagtataksil. "Huli ka na." Naisip niya. "Huli ka na. Demonyo ka." Nang matapos ang tawag, kalmado itong tumayo at lumabas ng sala. Naghintay si Benedita ng ilang minuto, tinitiyak na hindi na ito babalik. Bago siya nanginginig na tumayo at kinuha ang kanyang telepono. Pinindot niya ang stop. Nasa kanya na ang ebidensya. Ang tinig ng katotohanan. Walang pag-aalinlangan, ni-dial niya ang numero ni Fabio. "Ma? Napatawag po kayo?" Sagot ng anak, halatang abala. "Fabio?" sabi ni Benedita. Hindi na napigilan ang panginginig ng kanyang boses. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Umuwi ka. Ngayon din. Kailangan mong umuwi." "Ano po iyon?" "May meeting po ako. Hindi po ako pwedeng..." "Pakiusap, anak." Pagmamakaawa niya. "Mas importante ito.
sa kahit anong meeting. Ito na ang hinihintay mo. Ang katotohanan. Umuwi ka. Pakiusap. Marahil ay narinig ni Fabio ang kakaibang bigat at desperasyon sa kanyang tinig. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-aatubili, sumagot ito. Sige po, papunta na ako. Nakahinga ng maluwag si Benedita. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Makalipas ang halos 1 oras, bumukas ang pinto. Pumasok si Fabio, ang muka ay gusot sa pag-aalala at pagod. Ma, ano ang nangyayari? Ngunit bago pa man makasagot si Benedita, lumabas si Carolina mula sa kusina. Ang mga mata ay namumugto na sa luha. Fabio! Thank God you're here! Humagulgol ito at mabilis na yumakap sa kanyang asawa. Hindi ko na alam ang gagawin ko, babe. Ang mama mo. Kumunot ang noo ni Fabio. Anong ginawa ni mama? Inaakusahan niya ako, sabi ni Carolina, umiiyak. Sinabi niya na meron daw akong ibang lalaki, na hindi raw sa'yo ang dinadala ko. Fabio, ang sakit-sakit. Paano niya nasasabi ang mga ganoong bagay? Baka ma-stress ang baby natin. Isang perpektong pag-arte. Isang obra maestra ng panlilinlang. Tumingin si Fabio kay Benedita. Ang mga mata nito ay puno ng pagkabigo. Ma, ano na naman to? Hindi totoo yan, Fabio. Sigaw ni Benedita. Hinawakan ng mahigpit ang lumang telepono. Nagsisinungaling siya. Mayroon akong patunay. Hawak ko ang patunay. Itinaas niya ang telepono. Nandito, nakarecord ang pag-uusap nila ng lalaki niya. Dito, sinabi niya ang lahat. Ngunit imbes na pag-asa, galit ang nakita niya sa mukha ni Fabio. Galit na hindi niya pa nakikita dati. Tama na, ma. Sigaw nito, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, sinigawan siya ng kanyang anak. Hindi ko na kayang pakinggan ang mga pantasya ninyo. Sinisira ninyo ang pamilya ko. Pero totoo, pakinggan mo. Pagpupumilit ni Benedita, sinusubukang pindutin ang play button. I said, enough. Sa galit, inagaw ni Fabio ang telepono mula sa kanyang kamay. Nagpumigla si Benedita, sinusubukang bawiin ang nag-iisang pag-asa niya. Akin na yan, Fabio. Pakiusap. Sa kanilang pag-aagawan, nadulas ang telepono sa kamay ni Fabio. Tumama ito sa sahig. Narinig niya ang malutong na tunog ng pagbasag nito sa marmol na sahig. Ang screen ay naging isang sapot ng mga bitak. Ang baterya ay tumalsik sa isang sulok. Ang ebidensya, ang katotohanan. Wala na. Napatitig si Benedita sa mga sirang piraso sa sahig. Nabasag ang telepono, nabasag din ang kanyang puso. At sa likod ni Fabio, sa lugar na hindi niya nakikita, isang demonyong nangiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Carolina. Nakatayo si Carolina sa harap ng malaking salamin sa kanilang silid ni Fabio. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon, ang mamahaling seda ng kanyang roba, ang bahagyang umbok sa kanyang tiyan, at ang nangiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang naririnig ang tunog, ang malutong na pagbasag ng lumang cellphone sa sahig na marmol. Iyon na yata ang pinakamatamis na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Tapos na, sa wakas, tapos na ang paghihirap niya sa matandang iyon. Ang nag-iisang ebidensya ay pira-piraso na at ang tiwala ni Fabio ay nasa kanyang mga kamay na muli, buong buo. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Hindi ito kasamaan, bulong niya sa sarili. Kinukumbinsi ang refleksyon sa salamin. Ginagawa ko ito para sa atin, anak. Para sa kinabukasan natin. Isang kinabukasan na walang lugar para sa mga pabigat. Isang malamig na determinasyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi pa siya tapos. Kailangan niyang siguraduhin na ang espiritu ng matanda ay durog na, tulad ng sirang telepono. Dahan-dahanan siyang lumabas ng silid at tinungo ang kwarto ni Benedita. Hindi na siya kumatok. Dire-diretso siyang pumasok. Naabutan niya ang kanyang biyenan na nakaupo sa dilim.
sa sahig. Pinupulot nito isa-isa ang mga sirang piraso ng telepono na para bang umaasang mabubuo pa niya iyon. May mga luha sa mga mata nito, isang larawan ng ganap na pagkatalo. Hindi nagsalita si Carolina, binuksan niya ang ilaw at napapikit si Benedita sa biglaang liwanag. Lumapit si Carolina, yumuko, at walang awang inagaw ang mga sirang piraso mula sa kamay ng matanda. "Huwag ka nang umasa pa," sabi niya, ang boses ay isang malamig at mapanganib na bulong. Wala na ang pagkukunwaring paggalang. Ito na ang tunay na siya. Ito na ang huling babala, Donna Benedita. Tumingin sa kanya ang matanda. Ang mga mata ay pinaghalong galit at takot. "Sa susunod na subukan ninyo ako," pagpapatuloy ni Carolina, dahan-dahan niyang isinara ang kanyang palad, dinudurog palalo ang mga piraso. "Hindi ko maipapangako na ang mababasag lang ay isang cellphone." Tinalikuran niya ito at walang sabi-sabing lumabas. Itinapon ang mga durog na piraso sa basurahan sa pasilyo. Bumalik siya sa kanyang silid, kinuha ang kanyang telepono at ni-dial ang isang pamilyar na numero. "Hello, mahal," sagot ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. "Tapos na ang problema," sabi ni Carolina. Isang ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Nasira na ang ebidensya at ang matanda. Sa tingin ko, sumuko na siya. "Sigurado ka?" tanong ng lalaki. Napaisip si Carolina sandali. Naalala niya ang apoy na nakita niya sa mga mata ni Benedita kanina. Bago yon napalitan ng takot. Matibay ang matanda pag-amin ni siya. "Pero ako, ang mas matibay. Ako ang laging mananalo. Huwag kang mag-alala. Malapit na nating makuha ang lahat." Nang matapos ang tawag, humiga siya sa kama, ramdam ang kapangyarihan sa buo niyang katawan. Panalo siya. Samantala, sa kabilang silid, sa gitna ng dilim at kawalan ng pag-asa, tumayo si Donna Benedita. Ang kanyang mga luha ay natuyo na, napalitan ng isang tahimik na galit. Wala na ang telepono. Wala nang maniniwala sa kanya. Tumingin siya sa paligid ng kanyang silid na para bang naghahanap ng isang bagay na makakapitan. Napadako ang kanyang tingin sa luma niyang aparador na gawa sa Nara. Ang aparador na minana pa niya sa kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ang pinakailalim na drawer. Sa ilalim ng mga lumat na ninilaw na mga mantel, may nakatago roon. Isang bagay na matagal na niyang hindi nabubuksan. Isang makapal na leather-bound na talaarawan. At sa tabi nito, isang pluma. Kinuha niya ito. Dinala niya sa kanyang maliit na mesa. Binuksan niya ang unang pahina. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Ngunit hindi iyon luha ng pagkatalo. Iyon ay luha ng panibagong simula. Gamit ang nanginginig ngunit determinadong kamay, isinawsaw niya ang pluma sa tinta at nagsimulang magsulat. Kung hindi niya kayang sabihin ang katotohanan, isusulat niya ito. Bawat detalye, bawat kasinungalingan, bawat kasamaan. At balang araw, may makakabasa nito. Balang araw, lalabas din ang lahat. Ang pagsusulat sa talaarawan ay nagbigay kay Benedita ng isang uri ng kapayapaan, ngunit alam niyang hindi ito sapat. Ang mga salita sa papel ay walang silbi kung mananatili lang ang mga itong nakatago sa isang drawer. Kailangan niya ng tulong mula sa labas. At iisang tao lang ang naiisip niya, si Maria. Ang kanilang kasambahay na mahigit 20 taon nang naninilbihan sa pamilya. Nakikita ni Benedita sa mga mata ni Maria ang awa at ang hindi masabing katapatan. Alam niyang sa kabila ng takot nito kay Carolina, ang puso ni Maria ay nasa tama pa ring lugar. Isang umaga, habang naglilinis si Maria sa kanyang silid at wala si Carolina sa paligid, naglakas loob si Benedita. Pumunit siya ng isang pahina mula sa likod ng kanyang talaarawan at mabilis na nagsulat, "Maria, pakiusap, tulungan mo ako. Panganib ang buhay ko. Tawagan mo si Attorney Morales, ang abogado ng pamilya.
Sabihin mong kailangan ko siyang makausap. Huwag kang magpahalata kay Carolina. Itago mo ito. Maingat niyang tiniklop ang papel hanggang sa maging napakaliit nito. Maria, tawag niya. Ang boses ay nanginginig. Lumingon si Maria. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Opo, senyora. Para sa'yo, sabi ni Benedita at sa isang mabilis na kilos, habang nagkukunwaring inaayos ang kumot, ipinasok niya ang sulat sa bulsa ng apron ni Maria. Basahin mo kapag mag-isa ka na lang. Pakiusap. Nakita niya ang gulat at takot sa mukha ng kasambahay. Ngunit tumango ito ng bahagya, isang mabilis na senyales ng pag-unawa at nagpatuloy sa paglilinis. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Benedita. Ngunit ang pag-asang yon ay hindi nagtagal. Pagkalipas ng isang oras, habang siya ay nasa kanyang silya at nagbabasa-basa, bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Carolina. Ang mukha ay parang isang madilim na ulap. Sa isang kamay, hawak nito ang isang pamilyar na piraso ng papel. Punit-punit na. Sa likod nito, nakatayo si Maria, umiiyak at nanginginig sa takot. Akala niyo matatalo niyo ako? Sabi ni Carolina. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Ibinato niya ang mga piraso ng papel sa paanan ni Benedita. Akala niyo ganoon lang kadali na lokohin ako? Pipatawad po, ma'am. Humigbi si Maria. Nakita niya po sa CCTV. Iwinasiwas ni Carolina ang kamay. Lumayas ka! Fired ka na! Walang nagawa si Maria kundi ang tumalikod. Dala ang kanyang kabiguan at takot. Naiwan sina Benedita at Carolina magkaharap sa isang tenso at mapanganib na katahimikan. Tumayo si Benedita. Ang takot ay napalitan ng tapang na dulot ng desperasyon. Wala kang puso, Carolina. Isa kang halimaw. Halimaw? Tumawa si Carolina, isang tawang walang kagalakan. Lumapit ito sa kanya, ang mga matay nag-aapoy. Ipinaglalaban ko lang kung ano ang dapat na sa akin. At ikaw? Isa ka lang sagabal. Isang matandang sagabal na kailangan ng mawala. Umatras si Benedita hanggang sa mapasandal siya sa may pintuan palabas ng kanyang silid sa mismong bungad ng mahabang hagdanan. Hindi ako papayag na sirain mo ang pamilya ko, matigas na sabi ni Benedita. Talaga? Lalong lumapit si Carolina. Ang mukha nila'y ilang pulgada na lang ang pagitan. Gusto ninyong sirain ang buhay ko? Sa tingin nyo, hahayaan ko kayong gawin yon? Isang malakas na tulak. Iyon lang. Isang malakas at puno ng galit na tulak sa kanyang dibdib. Nawalan ng balanse si Benedita. Ang kanyang mga paa ay tila nawalan ng sahig na kinatatayuan. Ang huli niyang nakita ay ang nag-aapoy na mga mata ni Carolina bago ang buong mundo ay umikot. Wala siyang nagawa kundi ang mahulog. Ang sakit. Una sa kanyang likod, pagkatapos ay sa kanyang ulo. Paulit-ulit. Ang bawat baitang ng hagdanan ay isang suntok, isang parusa. Gumulong siya pababa, ang kanyang katawan ay walang kontrol, hanggang sa isang malakas na kalabog ang nagpatigil sa kanya sa paanan nito. Nakahiga siya sa malamig na sahig, ang paningin ay nanlalabo. May mainit na likidong gumagapang mula sa kanyang ulo. Sa itaas ng hagdan, narinig niya ang biglaang pagbabago sa boses ni Carolina. Mula sa puno ng galit, ito'y naging isang sigaw na puno ng pagkataranta. Tulong! Tulong! Si Mama nahulog siya. Narinig niya ang mga yabag nito na nagmamadaling bumaba. Narinig niya ang pagdial nito sa telepono. Hello? Ambulance! Bilis! Ang biyanan ko nahulog sa hagdan. Bilis! Pagkatapos ay isa pang tawag. Babe? Fabio? Humagulgol ito sa telepono. Si Mama. Nadulas siya sa hagdan. Ang daming dugo. Bilisan mo, pakiusap. Nanlalabo na ang kanyang mga mata. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng dilim, sa gitna ng pagkukunwari at peking mga luha
Naaninag niya ito. Isang malamig at kontentong ngiti sa mga labi ni Carolina. Ang bawat segundo sa biyahe papuntang ospital ay parang isang walang katapusang paghihirap para kay Fabio. Ang mga salita ni Carolina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, kasabay ng tunog ng sirena ng ambulansya na kanyang sinusundan. Si Mama, na nadulas siya sa hagdan. Ang daming dugo. Pagdating niya sa emergency room, ang bumungad sa kanya ay isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Si Carolina, nakaupo sa isang sulok, humahagulgol habang yakap-yakap ang sarili. At sa isang stretcher na itutulak na papasok sa operating room, nakita niya ang kanyang ina. Puno ng dugo ang buhok nito, may mga gasgas sa muka, at walang malay. Ma! Sigaw niya, sinusubukang lumapit, ngunit pinigilan siya ng isang nurse. Sir, kailangan na po naming isugod siya sa loob. Fabio! Tawag ni Carolina. Tumakbo ito at yumakap sa kanya ng mahigpit. It was so horrible. Isang iglap lang, narinig ko na lang ang kalabog. Pagtingin ko, nasa baba na siya ng hagdan. Niyakap niya pabalik ang kanyang asawa, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa daan kung saan nawala ang stretcher ng kanyang ina. Isang matinding kirot ng pagsisisi ang gumuhit sa kanyang puso. Pagsisisi. Bakit hindi siya umuwi nung araw na yon? Bakit hindi niya pinakinggan ang kanyang ina? Bakit mas pinaniwalaan niya ang isang sirang telepono kaysa sa babaeng nagbigay buhay sa kanya? Lumipas ang ilang oras na tila mga taon, lumabas ang doktor mula sa operating room. Ang mukha ay seryoso. Mr. Lacerda, sabi ng doktor, stable na po ang kondisyon ng nanay ninyo. Malakas ang naging tama sa kanyang ulo. We had to operate to relieve the pressure. She's in a coma. Ang susunod na 48 hours ay kritikal. Tumango si Fabio, halos hindi na makapag-isip. Coma. Kritikal. May isa pa po. Dagdag ng doktor, tinitingnan ang hawak na chart. Maliban po sa head trauma, may mga pasa rin po siya sa iba't ibang bahagi ng katawan na normal sa isang fall. Pero may napansin kami, sa kanyang pulso, may mga pasa na tila nagpapakita ng mahigpit na pagkakahawak. Hindi po ito consistent sa isang simpleng pagkahulog. Napatingin si Fabio sa doktor. Anong ibig ninyong sabihin? Nagkibit balikat ang doktor. Hindi ko po masabi. Sinasabi ko lang po ang aming nakita. Ipapaalam na lang po namin sa inyo kapag pwede na siyang bisitahin sa ICU. Mga pasa na tila nagpapakita ng mahigpit na pagkakahawak. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isipan ni Fabio. Nang makapasok na sila sa ICU, naupo siya sa tabi ng kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay nito, malamig at walang buhay. Tinitigan niya ang mukha nito, maputla at may mga benda. At nakita niya ang mga pasa sa pulso na sinasabi ng doktor. Bigla, naaalala niya ang huling pag-uusap nila, ang desperasyon sa boses ng kanyang ina, ang takot sa mga mata nito, mga bagay na binaliwala niya. Babe! Bulong ni Carolina sa tabi niya, hinahaplos ang kanyang likod. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Aksidente ang lahat. Tumingin siya sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, hindi kapayapaan ang nakita niya sa mga mata nito, kundi isang bagay na hindi niya mapangalanan. Isang pilit na pag-aalala. Isang pag-arteng halos perpekto. Halos. Nang gabing iyon, habang si Carolina ay umuwi muna para magpahinga, tumawag ang cellphone ni Fabio. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Sir Fabio? Isang nanginginig na boses ng babae ang sumagot. Si Maria po ito. Maria? Bakit ka napatawag? Paano mo nakuha ang numero ko? Hiningi ko po sa hardinero natin, sir. Pasensya na po sa abala. Humikbi ito. Sir, kailangan niyo pong malaman. Bago po ang aksidente, may ibinigay po sa aking sulat si Senyora Benedita.
Napaupo ng tuwid si Fabio. Sulat? Anong sulat? Hindi ko po nabasa, sir. Kinuha po agad ni Ma'am Carolina. Sinira niya po at pagkatapos ay sinisante niya na ako. Sir Fabio, takot na takot po si Senyora. May gusto po siyang sabihin sa inyo. Pagkababa ng telepono, tulala si Fabio. Ang sinabi ng doktor, ang sinabi ni Maria, ang mga alaala ng kanyang ina. Lahat ay tila mga piraso ng isang puzzle na nagsisimula nang mabuo sa kanyang isipan at ang nabubuong larawan ay isang bagay na nakakatakot. Kinabukasan, umuwi siya sa mansyon. Sinabi niya kay Carolina na kukuha lang siya ng mga damit. Ngunit ang totoo, may isa siyang pakay. Pumunta siya sa security room. Alam niya kung paano gamitin ang CCTV system. Hinanap niya ang recording mula kahapon. Sa oras ng aksidente, nakita niya ang lahat. Ang pagpasok ni Maria sa silid, ang paglabas nito, ang galit na pagsugod ni Carolina. Ngunit nang i-play na niya ang eksena sa may hagdanan, file corrupted, video not available. Napatitig si Fabio sa screen, ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis at malakas. Hindi ito aksidente. Hindi ito pagkakamali ng sistema. May nagbura nito. At iisa lang ang taong gagawa niyon. Ang mansyon ay hindi na isang tahanan para kay Fabio. Ang bawat sulok ay tila sumisigaw ng kasinungalingan. Ang bawat ngiti ni Carolina ay parang isang maskara na nagtatago ng isang nakakakilabot na katotohanan. Hindi siya nagpahalata. Nagkunwari siyang naniniwala pa rin sa kwento ng kanyang asawa. Ngunit sa loob-loob niya, ang tiwala ay durog na at napalitan na ng isang malamig at lumalaking hinala. Kinagabihan, hinarap niya si Carolina. "Babe, I checked the CCTV footage," sabi niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. The file from the time of the accident was deleted. Nakita niya ang bahagyang pag-igting sa mga balikat ni Carolina, ngunit mabilis itong napalitan ng isang malungkot na ekspresyon. "Ano? Baka nagka-glitch lang ang system," sabi nito, puno ng pagkukunwaring inosente. "Alam mo namang luma na yang system natin. Fabio, huwag mo namang isipin na may kinalaman ako dyan." Ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa mga mata nito. Dati, ang mga luhang yan ay kayang-kayang durugin ang kanyang puso. Ngayon, wala na siyang maramdaman, kundi lamig. "Of course not," pagsisinungaling niya. "Naisip ko lang." Lumipas ang 2 araw at sa wakas, isang milagro. Nagising si Donna Benedita. Nagmamadaling pumunta si Fabio sa ospital. Ang puso ay puno ng panibagong pag-asa. Ito na. Malalaman na niya ang buong katotohanan mula mismo sa kanyang ina. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad ding naglaho. "Mr. Lacerda, your mother is awake, which is a very good sign," paliwanag ng doktor. "However, due to the severe trauma and the shock, she's experiencing what we call aphasia." Hindi po siya makapagsalita. Pumasok si Fabio sa silid. Nakita niya ang kanyang ina. Gising na nga, ngunit ang mga mata ay puno ng isang uri ng pighati na hindi niya kayang unawain. "Ma," sabi niya, hinawakan ng kamay nito. Sinubukan ni Benedita na bumuka ang bibig. May gusto siyang sabihin. Nakita ni Fabio ang pagsisikap sa mukha nito, ang desperasyon sa mga mata nito. Ngunit walang boses na lumalabas. Tanging mahihinang ungol lang. At pagkatapos, umiyak ito. Tahimik na mga luha ng kabiguan ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Nawala ng pag-asa si Fabio. Ang nag-iisang saksi ay hindi makapagsalita. Wala siyang ebidensya. Wala siyang patunay. Talo na siya. Kinahapunan, dumating si Carolina sa ospital. May dalang bulaklak. Ang ngiti nito ay kasing liwanag ng araw. Ngunit para kay Fabio, mas madilim pa yon sa pinakamadilim na gabi. "Narinig ko ang magandang balita. Gising na raw si Mama." Masayang sabi nito.
Nagpaalam si Fabio na bibili lang ng kape, kahit ang totoo ay hindi na niya kayang manatili sa silid kasama ang babaeng iyon. Naiwan si Carolina sa loob, kasama ang walang kalaban-laban na si Benedita. Dahan-dahan, isinara ni Carolina ang pinto. Nawala ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi na palitan ng isang mapanuyang ekspresyon. Lumapit siya sa kama, inilapag ang mga bulaklak sa mesa at yumuko malapit sa tainga ng kanyang biyenan. "Oh, gising ka na pala," bulong niya. Ang boses ay parang isang ahas. "Sayang, hindi ka pa rin pala makapagsalita. Akala ko pa naman magkakaroon tayo ng masayang kwentuhan." Napuno ng galit ang mga mata ni Benedita. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit kahit ang katawan niya ay tila ayaw sumunod. "Kita mo na?" Pagpapatuloy ni Carolina. "Sabi ko naman sa'yo, ako ang laging mananalo. Tingnan mo ang sarili mo, kahabag-habag. At ang anak mo, ang pinakamamahal mong si Fabio, nasa mga palad ko pa rin siya. Naniniwala pa rin siya sa akin." Tumawa ito ng mahina. "Kaya magpagaling ka, ha? Para makita mo kung paano ko gagastusin ang lahat ng pera ng pamilya ninyo. Para makita mo kung paano kami magiging masaya ng anak ko, ng anak namin." Tumingin ito sa paligid ng silid, sa mga makinang nakakabit kay Benedita. Pero sa totoo lang, dagdag nito, ang boses ay naging mas madilim. "Mas maganda siguro kung hindi ka nalang magigising ng tuluyan. Isa ka pa ring panganib, at hindi ako mahilig sa mga panganib." Dahan-dahan, iniangat ni Carolina ang kanyang kamay patungo sa oxygen mask ni Benedita. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, biglang bumukas ang pinto. "Babe, nakalimutan ko ang wallet ko." Napatigil si Fabio. Nakita niya ang posisyon ni Carolina, ang kamay nito na malapit sa mukha ng kanyang ina, at ang ekspresyon ng purong takot sa mga mata ni Benedita. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ngunit para kay Carolina, huli na. Ang huling piraso ng kanyang pagkukunwari ay natanggal na. At habang nakatingin si Fabio, isang ideya ang nabuo sa isipan ni Carolina. Isang huling, desperado at masamang ideya. Kung huli na rin lang ang lahat, tatapusin na niya ito ng tuluyan. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang bantay na nurse, isang anino ang dahan-dahang pumasok muli sa silid. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan. Dala ang isang unan mula sa sofa. Dahan-dahan itong lumapit sa natutulog na si Benedita. Umuwi si Fabio mula sa ospital ng gabing iyon na dala ang isang bigat sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Ang eksenang naabutan niya, si Carolina na malapit sa kanyang ina, ang takot sa mga mata ni Benedita ay hindi maalis sa kanyang isipan. "I was just fixing her mask," sabi ni Carolina. "Medyo na-dislodge yata." Isang perpektong palusot, isang rasonableng paliwanag, ngunit hindi na naniwala si Fabio. Ang tiwala niya ay tuluyan ng naging abo. Sinubukan niyang matulog, ngunit ang bawat pagpikit niya ay nagdadala ng imahe ng kanyang inang walang kalaban-laban. May isang boses sa loob niya, isang malakas na kutob na sumisigaw na may mali. Isang maling-mali. Bumangon siya mula sa kama. Tumingin siya sa orasan. Pasado 1:00 ng madaling araw. "Saan ka pupunta?" tanong ni Carolina na tila nagising sa kanyang paggalaw. "Babalik ako sa ospital," sabi niya. "Hindi tumitingin dito. Hindi ako mapakali. Babantayan ko si Mama." "Pero may private nurse naman siya," pagtutol ni Carolina. "Magpahinga ka na, Fabio. Pagod ka na." Sa wakas, tiningnan niya ito, diretso sa mga mata. "Mas kailangan ako ni Mama ngayon." Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at umalis. Iniwan si Carolina sa dilim ng kanilang silid. Ang biyahe papuntang ospital ay mabilis. Bawat pulang ilaw sa trapiko ay parang isang kaaway. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Isang hindi maipaliwanag na takot
ang gumagapang sa kanyang buong katawan. Nang pumarada siya sa parking lot, tumakbo siya papasok ng ospital. Tahimik ang mga pasilyo. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mga yabag at ang malakas na pagpintig ng kanyang puso. Nang malapit na siya sa silid ng kanyang ina, napansin niya ang station ng mga nurse na walang tao. Marahil ay nag-iikot ang mga ito. Dahan-dahan, itinulak niya ang pinto ng silid at ang mundo niya ay huminto. Sa malamlam na liwanag mula sa bintana, nakita niya ito. Isang anino na nakatayo sa tabi ng kama ng kanyang ina. Isang anino na may hawak na unan. At ang aninong iyon ay dahan-dahang idinidiin ang unan sa mukha ng kanyang ina. Sa isang iglap, nawala ang pagod, nawala ang pagkalito. Napalitan iyon ng isang purong primordial na galit. "Carolina!" Ang sigaw ni Fabio ay parang nagundong ng kulog sa katahimikan ng ospital. Napaigtad si Carolina. Napatigil ito. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Ang pagkukunwari ay ganap ng naglaho. Ang nakikita ni Fabio ay hindi ang kanyang asawa, kundi isang halimaw. Sa isang kisap mata, lumipad si Fabio patawid ng silid. Parang isang hayop na nasugatan, hinablot niya si Carolina palayo sa kanyang ina. Itinapon ito sa sahig na parang isang basahan. "Anong ginagawa mo?" Sigaw niya. Ang bawat salita ay puno ng puot. Agad niyang inalis ang unan sa mukha ni Benedita. Nakita niya ang kanyang ina. Naghahabol ng hininga. Ang mukha ay kulay ube na. Ang mga mata nito ay nakadilat. Puno ng luha at takot. "Tulong! Tulong!" Sigaw ni Fabio. Ang boses ay basag na. Sa sahig, si Carolina ay nagsimulang magwala. "Hindi! Hindi totoo yan! Nagkamali ka ng nakita. Fabio, pakinggan mo ako." Ngunit hindi na siya nakikinig. Nakatingin lang siya sa kanyang ina, na dahan-dahang nakakabawi ng hininga. Ang pinto ay bumukas ng malakas. Pumasok ang mga security guard ng ospital, kasunod ang mga nurse. Nakita nila ang eksena, si Carolina na nasa sahig, si Fabio na galit at si Benedita na umiiyak sa kama. Pinigilan ng mga guard si Fabio na akalay ito ang gumagawa ng gulo. Samantala, si Carolina ay sinubukang tumayo at tumakbo. "Huwag niyo siyang paalisin!" Sigaw ni Fabio. "Sinubukan niyang patayin ang nanay ko. Nakita ko." Sa gitna ng kaguluhan, isang mahinang tunog ang narinig ng lahat. Isang boses. Payo!" Napatingin ang lahat kay Benedita. Nakatingin ito sa kanyang anak. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Muli niyang sinubukan. "Fabio! Anak! Ko!" Ang mga unang salita niya mula nang magising. At ang mga salitang yon ay sapat na. Sapat na para hatulan si Carolina. Ang katotohanan na matagal nang sinubukang ibaon ay sa wakas nakahanap ng tinig. Napatigil si Carolina sa may pinto, napapaligiran na ng mga guwardya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkatalo, wala nang lusot, huli na ang lahat. Napaluhod si Fabio sa tabi ng kama ng kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay nito, isinubsob ang kanyang mukha roon, at humagulgol na parang isang batang nawawala. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay sumabay sa papalapit na tunog ng mga sirena ng pulis. Ang mga sumunod na araw ay isang malabo at magulong panaginip para kay Fabio. Ang mga flash ng kamera, ang mga tanong mula sa mga pulis, ang mga abogado, ang mga balita sa telebisyon na sumisira sa pangalan ng kanilang pamilya. Si Carolina ay nasa kulungan. Walang piyansa habang hinihintay ang paglilitis. Ang kanyang kasabwat, ang tunay na ama ng dinadala niyang bata, ay natuntun din at inaresto. Ang buong kastilyo ng kasinungalingan na kanilang itinayo ay gumuho sa isang gabi lamang. Ngunit para kay Fabio, ang ingay ng mundo sa labas ay walang-wala kumpara sa katahimikan sa loob ng mansyon. Isang katahimikang nakakabingi.
isang katahimikang puno ng multo ng kanyang mga pagkakamali. Isang linggo matapos ang insidente, pinayagan ng umuwi si Donna Benedita. Kahit mahina pa, malinaw na ang kanyang pag-iisip. Nakakapagsalita na rin siya, bagamat mabagal at hirap pa. Ngunit may isang bagay na nagbago. May isang pader sa pagitan nilang mag-ina. Isang pader na itinayo ng kanyang pagkukulang. Isang hapon, habang nagpapahinga ang kanyang ina sa silid nito, nagpa siya si Fabio na ayusin ang mga gamit dito. Kailangan niyang alisin ang lahat ng bakas ni Carolina sa bahay na yon. Habang nililinis niya ang lumang aparador, napansin niya ang pinakailalim na drawer. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng mga lumang mantel, may nakita siyang isang bagay. Isang makapal na tala-arawan na balot sa katad. Dala ng kuryosidad, kinuha niya ito at umupo sa gilid ng kama. Binuksan niya ang unang pahina. Ang sulat kamay ng kanyang ina, ang bumungad sa kanya, nanginginig ngunit malinaw. Kung nababasa mo ito, Fabio, anak ko. Marahil ay huli na ang lahat para sa akin. Ngunit hindi pa huli para sa katotohanan. Napahigpit ang kapit niya sa tala-arawan. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Binasa niya ang tungkol sa mga tableta, kung paano palihim na pinapalitan ni Carolina ang mga gamot niya. Binasa niya ang tungkol sa mga masasakit na salita, ang bawat pang-iinsulto at pagbabanta. Binasa niya ang tungkol sa golden ticket, ang lihim na pag-uusap ni Carolina at ng lalaki nito, ang katotohanang hindi siya ang ama ng dinadala nito. Bawat pahina ay isang sampal sa kanyang mukha. Bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Binasa niya ang tungkol sa sirang cellphone, ang pagkawala ng nag-iisang ebidensya. At binasa niya kung paano, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ang pagsusulat sa talaarawang iyon ang naging sandata ng kanyang ina. Nakarating siya sa huling isinulat nito, ang araw bago ang aksidente. Isinulat ko ang lahat ng ito, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa iyo anak. Para balang araw, malaman mo ang katotohanan, para maintindihan mo na sa kabila ng lahat ng sakit, ng lahat ng takot, hindi nawala ang pagmamahal ko sa iyo. Ikaw ang buhay ko, Fabio. At kung ang buhay ko man ang magiging kabayaran para sa iyong kaligtasan at pagkamulat, malugod ko itong ibibigay. Patawarin mo ako kung naging mahina ako. Ngunit higit sa lahat, patawarin mo ang iyong sarili. Nagmamahal, Mama. Hindi na niya napigilan. Ang mga luhang matagal niyang kinimkim ay bumuhos na parang isang sirang dam. Humagulgol siya. Isang iyak na puno ng sakit, pagsisisi at pagkaulila sa isang pagmamahal na muntik na niyang tuluyang iwaksi. Niyakap niya ang tala-arawan na parang iyon ang kanyang ina. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang lalim ng pagtitiis, ang bigat ng sakripisyo. Nang araw na yon, dinala ni Fabio ang tala-arawan sa istasyon ng pulis. Ito na ang huling pako sa ataol ni Carolina. Isang ebidensyang isinulat mula sa puso ng isang ina. Pag-uwi niya, pumasok siya sa silid ni Benedita. Gising ito, nakatingin sa kanya. Walang salitang namutawi. Dahan-dahan siyang lumapit, lumuhod sa tabi ng kama, at inilagay ang kanyang ulo sa mga kamay ng ina. Mama, humikbi siya. Patawad po. Naramdaman niya ang marahang paghaplos ng kamay ng kanyang ina sa kanyang buhok, isang haplos na puno ng pag-unawa at pagpapatawad na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pader sa pagitan nila ay nagsimulang gumuho. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo ng pamilya Lacerda ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bagong balita, ng mga bagong trahedya. Ang araw ng paghatol ay dumating. Sa tulong ng testimonya ni Donna Benedita, ng tala-arawan at ng iba pang matibay na ebidensya, si Carolina at ang kanyang kasabwat ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong para sa mga kasong attempted murder, conspiracy at falsification of documents.
Natapos na ang kanilang kasamaan. Napanagot na sila sa batas. Ngunit para kay Fabio, ang tunay na paghuhukom ay hindi nangyari sa loob ng korte, kundi sa loob ng kanyang sariling puso. Ipinagbili niya ang mansyon. Ang bawat sulok nito ay nagpapaalala lang sa kanya ng kanyang pagkabulag at ng pagdurusa ng kanyang ina. Masyadong malaki, masyadong malamig, masyadong puno ng masasakit na alaala. Ang malaking bahagi ng perang pinagbentahan ay ibinigay niya sa mga charity, partikular na sa mga organisasyong tumutulong sa mga naabusong matatanda. Ito ang kanyang paraan ng pagbabayad puri, isang maliit na hakbang para maibsan ang bigat sa kanyang dibdib. Ang natira ay ginamit niya para bumili ng isang maliit ngunit magandang bahay sa tabi ng dagat, malayo sa gulo ng syudad, malayo sa mga mapanghusgang mata ng lipunan. Isang lugar kung saan sila makakapagsimulang muli. Isang hapon, nakaupo sila ni Benedita sa kanilang beranda. Tanaw ang dahan-dahang paglubog ng araw sa karagatan. Mas malakas na si Benedita ngayon. Nakakalakad na siya ng may tungkod at ang kanyang boses ay malinaw na muli. "Ang ganda dito, anak," sabi ni Benedita. Ang muka ay payapa. "Masaya po ako na nagugustuhan ninyo, ma," sagot ni Fabio habang inaayos ang kumot sa mga binti nito. Ito na ang kanyang naging buhay. Iniwan niya ang pagiging CEO ng kumpanya. Ipinasa niya ang pamamahala sa mga taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Ang kanyang buong atensyon at oras ay nakatuon na lamang sa pag-aalaga sa kanyang ina. Ipinagluluto niya ito. Ipinagtitimpla ng tsaa. Binabasahan ng mga libro. Itinutulak ang wheelchair nito sa dalampasigan tuwing umaga. Mga simpleng bagay na matagal niyang ipinagkait. Mga simpleng bagay na ngayon ay nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay. "Fabio?" Muling nagsalita si Benedita. Hindi nakatingin sa kanya, kundi sa papalubog na araw. "Kailangan mo nang patawarin ang sarili mo." Napatingin si Fabio sa kanyang ina. "Hindi ko po alam kung paano, ma." Pag-amin niya, ang boses ay puno ng sakit. Lahat ng nangyari, kasalanan ko. Dahan-dahang inilagay ni Benedita ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Fabio. Ang balat nito ay kulubot na, ngunit ang haplos ay kasing init at kasing tatag ng dati. Ang mahalaga ay hindi ang mga pagkakamali ng nakaraan, sabi nito, kundi ang mga aral na natutunan natin. Ang mahalaga ay hindi ang mga nawala, kundi ang mga natitira. At nandito pa tayo, magkasama tayo. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, wala siyang nakitang panunumba. Wala siyang nakitang galit. Ang nakita niya lang ay ang dalisay at walang hanggang pagmamahal ng isang ina. Isang pagmamahal na kayang maghilom ng kahit anong sugat. Ngumiti si Fabio, isang tunay na ngiti, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon. Isang nangiti na umabot sa kanyang mga mata. "Opo, ma," sabi niya. "Magkasama po tayo." Nanatili silang magkatabi, tahimik na pinagmamasdan ang huling piraso ng araw na lumubog sa abot tanaw. Ang dilim ay dumating, ngunit hindi na ito nakakatakot. Dahil alam nila na pagkatapos ng bawat madilim na gabi, laging may panibagong umaga na darating. Isang bagong simula.